Sanchay! Buti natagpuan ka namin! Sa mukha sakit na kanin namin. Shinga! Kumusta po kayo? Mabuti. Bakit nandito kayong dalawa? Dahil susunduin ka na namin. Mister, ikaw ba ang boyfriend ni Chanchay? Nagpunta ka ba rito para bayaran ang mga utang nila? Medyo malaki din ang utang nila sa akin. 8,000. Babayaran mo ba ng cash o cheque? Sandali, Hindi siya ang nagkakamali po kayo. boyfriend ni Sanchay. Huwag siya ang kausapin mo. Wala siyang dalang pambayad. Ako na lang magbabayad. Akin na, 80,000. $20,000 lang. 85,000 yan. Bilangin nyo. Hindi na. Salamat. Ayuwe, pasensya ka na sa amin, ha? Huwag kang magagalit. Baka gusto mong sa bahay ka maghapunan mamaya. Sabi ko na, nagsasabi ka ng totoo. Umaya. Baka gwapo. Sige, Sanchay, mukhang okay ka naman. Talaga? Siguro dahil sariwa ang hangin at lagi ako naaarawan. Tingnan nyo, ang itim ng balat ko. Bigla kang nawala. Alam mo bang nag-alala kami? Nakita kita sa TV, tapos inaya ko silang sunduin ka. Shinga, maraming salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Kami ni Xiaoyu ang nakukonsensya. Ano ka ba? Hindi kayo dapat makonsensya. Masaya naman ang buhay ko dito Pakiramdam ko, nagbabakasyon ako. Isa pa, kasama ko mga magulang ko. Sanchay, bumalik ka na. Sumama ka na sa amin para hindi na ako makonsensya. Yung pera ni Lei, huwag mo nang problemahin. Babayaran ko yon. Hayaan mo makabayad ako sa ginawa mong pagtulong sa pamilya ko. Alam kong gusto mo akong tulungan. Pero Xinghe, hindi ka dapat makonsensya. Dahil ginawa ko lang naman kung anong nararapat. Nadamay ang pamilya mo. Ako ang dapat na makonsensya. Sanchay, pumunta ka dito para takasan ang problema. Pero kahit tumakas ka at talikuran mo ang mahal mo, hindi mawawala ang pagkakaibigan natin. Sana naman sumama ka na pagbalik namin. Si Daomin silang naman ang may ayaw sa'yo. Xinghe, at paano mo nalaman? Totoo naman. Hindi naman ako nagsisinungaling. Di ba sabi nyo, ayaw sunduin ni Daoming si Sanchay. At siya na rin nagsabi, wala na silang pakialam sa isa't isa. At alam mo ba, maraming babaeng lumalapit kay Daoming Ze. Xinghe, napakadaldal mo. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kung may iba na si Tao Mingse, masaya na rin ako. Tapos na ang relasyon namin. Kung gano'n, huwag ka na magtago. Bumalik ka na sa school. Bumalik ka na sa school. O sige, sasama na ako sa inyo. Nabalitaan ko na. Dumating dito yung boyfriend mo. Mali sila, hindi siya ang boyfriend ko. Kaibigan ko lang siya. Talaga bang aalis ka? Mabuti naman. Mula bukas, ako na naman ang magbabantay ng restaurant. Nalulungkot na tuloy ako. Lahat na lang ng tao dito gusto akong iwanan. Asong, Binibiro lang kita. Malungkot pag wala ka.
Pero ang kaligayahan mo ang pinakaimportante sa lahat. Kapag nalungkot ka dun, isipin mo lang ang pagkakaibigan natin ay happy ending. Hindi totoo ang happy ending. Kahit bumalik pa ako sa eskwelahan, baliwala na rin yun. Tapos na naman ang lahat. Sanchay, huwag kang magmatigas. Pagsisisihan mo yan. Lahat ng tao nagkakaproblema. Pero kung gugustuhin mo, malalampasan mo yan. Kung hindi mo talaga kaya, magpakatatag ka. Aso, magkaiba tayo ng sitwasyon. Hindi ko kaya maging makasarili. Hindi ko kaya makipagrelasyon sa kanya dahil maraming masasaktan. Ayaw mo makasakit ng iba. Pero sa ginagawa mong yan, sinasaktan mo ang mahal mo. At ang sarili mo. Ang totoo, wala akong gusto sa'yo. Dahil kung meron, hindi sana ako nagpapaalam sa'yo ngayon. Sa totoo lang, napakaraming beses ko nang naramdaman na iniibig kita, daming sa... Asong, pag dumating ang araw na bumalik na sa'yo si Asyong, magpasalamat ka. Ipangako mo, maging masaya ka. Sana nga mangyari yun. Sana makasama ko siya papuntang Italy. Ikaw rin, ipangako mo sa akin. Kahit di kayo magkabalikan ng boyfriend mo, magiging masaya ka. Hmm? Galingan mo, wire artist. Maganda talaga ang pagkakagawa mo doon sa lalaki na nakasakay sa baboy. Teka. Babae na nakasakay sa kabayo. Mahirap ba intindihin ang ginawa ko? Pasensya ka na. Lalaking nakasakay sa baboy. Ang hirap tandaan ng title ng artwork mo. Isa pa, hindi ko naintindihan. Sana sinabi mong hindi mo naintindihan. Hindi ka nagsasalita, akala ko naintindihan mo. Yang Master Watts, maraming salamat. Yang Master Shinghe, salamat. Pasensya na kayo, ha? Mama, Papa, aalis na kami. Babalik ako sa bakasyon. Sige na, kailangan mong mag-aral. Alam ko po yun. Bumalik ka sa bakasyon. Sige po, Pa. Papa, Mama, alis na kami. Sige. Auntie, alis na po Sanchay! kami. Ingat ka, alagaan mo sarili mo. Opo, Mama. Huwag kayong mag-alala. Sige po. Bye, Pa. Ingat ka. Yang Master Watsilay! Maraming salamat. Salamat. Ingat kayo, Yang Master Watsilay. Ani, nagkamali tayo. Akala natin madali ang buhay niya sa Taipei. Pero hindi pala. Oo nga. At akala natin, talagang magugustuhan ni Daoming So ang anak natin si Sanchay. Yun pala, nangangarap tayo ng gising. Tumawag na ba si Lei? Sinundo nila si Sanchay. Mag-aaral na ulit siya. Sabi nila i-enroll na natin si Sanchay sa registrar. Ikaw na kumausap. Hindi ka tatanggihan ng professor. Kayo nang kumausap. Napakaliit na bagay lang, hindi mo pa siya matulungan. Malakas din naman kayo sa registrar, di ba? Kayo na kumausap. Lay, pahintuin mong kotse. Kim? Talaga? Maliit pa nga ito. Alam mo, magkaiba talaga tayo ng pananaw tungkol sa sukat ng bahay. Sabi nung may-ari, pwede mong gamitin ang lahat ng kasangkapan dito. At sabi niya, meron pa doon sa labas. Ipapasok ko na lang bukas. Hindi na bale, ako na bahala. Doon ka na lang sa bahay namin para hindi ka nauupa. Maalagaan pa kita. Shingha, masyado na ako nakakaabala sa inyo. Ang hirap ng lagay ko. Lagi nyo na lang ako tinutulungan. Nahihiya na talaga ako sa inyo. Maraming salamat ulit. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Ang tagal mo ring nawala sa school.
Anong pakiramdam mo? Nakakapanibago. Teka, di ba si Sanchay yun? Kala ko ba nag-drop out na siya? Ba't nandito siya ulit? Ewan ko. Ang F4. What's it, Ray? Sanchay. Saan nagpunta yun? Bakit ka nagtatago dyan? Oo nga, bakit ba ako nagtatago? Buti pa, harapin mo na ngayon si Dao Mingze para wala ka ng problema. Tapusin mo na ang lahat sa inyo. Susuportahan kita. Wala naman akong kailangan tapusin. Tapos na sa amin ang lahat. Asi, magpakalalaki ka naman. Nagkasalubong kayo. Pero hindi man lang kayo nagpansinan. Para kang bata. Ewan ko ba sa'yo? Siyang umiwas tapos sasabihin mo ako ang parang bata. Sa palagay ko, kailangan nyo ng magkalinawan. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba binigyan nyo ng deadline ang inyong mga sarili? Malapit na ang deadline, hindi ba? Ase, tanggapin mo na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili nyo. Huwag mo nang palakihin ang problema. Sinabi ko sa'yo na sunduin mo siya doon. Dahil gusto ko, natuluyan ka na makipagkala sa kanya. Sanchay, meron akong sasabihin. Bakit nag-iisa ka lang? Nasaan ang mga kaibigan mo? Kasama ko sila kanina. Umalis na sila. Akala ko ba may sasabihin ka? Masama ba ako? Kaya ayaw mo ko makasama? Hindi. Sabi mo kasi may sasabihin ka. Bigla kang nawala at nagtago sa lugar na yon. Ano bang gusto mo palabasin? Masarap dun sa tabing dagat. Para lang ako nagbabakasyon. Walang inaalala. Nakakapagpahinga ako. Wala ka bang gustong sabihin? Kumusta ka na? Yun lang? Masama ang loob ko sa'yo. Tuwing may sasabihin akong seryoso, binabago mo usapan. Nagbubulag-bulagan ka. Hindi ka ba marunong magpakatotoo? Kung ganyan ka, paano ka makikipagrelasyon? Ayoko maging tau-tauhan. Palagi na lang. Ginagawa mo akong tanga. Manhid ka ba? Daming sir. Mula ngayon. Gusto kita. Kung di ako nakapagpigil, baka pinagsigawan ko na yun ngayon. Munti ko nang kalimutan ng pamilya ko at munti ko nang kainin ng pride ko. Sasabihin ko na sanang gusto kita.
Sanchay, anong ginagawa mo dyan? May hinahanap ako. Hindi ko makita. Tulungan mo naman ako maghanap dito. Nasaan na ba yun? Sana makita ko na. Nakita ko na. Ganito pala ang pakiramdam. Kapag gusto mo ang isang tao, wala kang pakialam kahit anong isipin ng iba. Hindi mo kayang labanan ng damdamin mo. Hindi mo matuturuan ang puso mo na huwag magmahal. Order ka na eh? Isa filet mignon. Salamat. Ano ba yan? Ase, tungkol kay Sanchay, ano plano mo sa kanya? Wala. Sigurado ka? Mula ngayon ang buhay ni Sanchay, pakikipagrelasyon at kinabukasan ay hindi mo na pakikialaman, ganun ba? Sinabi ko na di ba? Ang kulit mo. Yan lang ba sasabihin mo sa akin? Lay, hindi ka pakialamero dati. Alam ko, iniisip mo siya. Inaalala mo kapakanan niya. Tama ka doon. Ase, sinabi ko noon kay Simen at Mitsuo na hindi ako makikialam. Kung ngayon maganda ang takbo ng relasyon nyo, tutuparin ko yun. Tatanungin ulit kita. Ayaw mo na ba? Ayaw mo na kay Sanchay? Nakakatawa ka. Naisip ko na sabihin sa'yo ang totoo. Ano ba yon? Gusto ko siyang ligawan. Sige. Total naman, wala akong pakialam sa kanya. Tatapatin na kita, Ase. Higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko sa kanya. Pero noon, handa akong magbigay para sa'yo. Gusto kong lumigaya ka. Ngayon ko lang naisip, tama kaya ang ginawa kong pagbibigay. Kung talagang desidido kang iwan siya, pabayaan mo na kami. Dahil noon, hinahangad ko rin ang kaligayahan niyo. Bakit kailangan pa sabihin yan? Siguro hindi ko na kailangan sabihin. Gusto ko ikaw ang unang makaalam. Uulitin ko sinabi ko. Wala akong pakialam sa desisyon mo. At gusto mo matuwa ako? Ano nakakatuwa doon? Ang tagal mong nawala, kaya hindi mo alam ang mga lessons natin. Oo nga. Ang baba nga ng mga grades ko. Ang dami ko na-miss na lessons, lalo ako nahihirapan. Gusto mo ikuha na lang kita ng tutor? Ng tutor? Yung tulad kong mahirap na nagtatrabaho, tapos ako magpapa-tutor? Ay, oo nga. Sanchay, tayo na. Ihahatid na kita. Ha? Huwag mo na siyang ihatid. Ako na mag-ahatid sa kanya. Normal lang naman ay hatid ng lalaki. Ang gusto niyang babae, di ba? Bakit ganyan ka magsalita ngayon, ha? Lay,
Tahimik ka lang naman dati ah. Bakit ngayon nakikipagbiruan ka na? Marami ka na-miss kaya nag-request ako sa mga professors ng notes. Tayo na. Naisip ko na kailangan mo ngayon ng magtuturo. Bakit tuturuan mo ako? Paano, Shinga? Mauna na ako. Bye-bye. Ha? Nakakainis naman si Watsilay. Tuwing tutulong ako sa Sanchay, lagi siyang nakikialam. Bakit ganun? Nawala na nga si Daoming Se, siya naman ang pumalit. Hindi ko kaya yun. Ikaw magagawa mo yun? Kaya niya yun. Nagsubo pa. Sige na. Sige na, tawagan mo na sila eh. Ayaw sagutin. I-text mo na lang. Huwag mo na i-text. Siguradong busy yun. Dahil magkasama sila ngayon ni Sanchay. Ay, isa pa. Sandali. Inuubo lang ako. Lay, hindi mo naman ugali ang makialam, hindi ba? Bakit ngayon nagkakaganyan ka? Hindi na kita maintindihan eh. Hindi ko naisip na magagawa mo yan. Hindi ko sinasabing nagbago na ako. Pero iba na ngayon ang sitwasyon. Palagay niyo ba, may pag-asa pang magkabalikan sina Asa at Sanchay? Pwede silang magkabalikan. Kaya lang lagi ka nakikialam. Gusto mo ba mag-away na naman kayo ni Asa kagaya ng nangyari noon? Wala akong magagawa. Anong sabi ni Asa? Tumawa lang siya ng tumawa kagabi. Lasing na lasing siya. Good luck daw sa inyo. Ewan ko kung totoo yun. O gusto lang niyang itago ang sakit na nadarama niya. Hindi sa kinakampihan ko siya. Pero bakit si Sanchay ay papalit mo kay Chin? Huwag niyong isipin na akong masama dito. Hindi ko papalitan si Chin. At hindi pa nakipbutas si Sanchay. Huwag mo na silang pagkumparahin. Bakit ba lagi mong ginagawang komplikado ang lahat? Una si Chin, ngayon si Sanchay. Ang masama nito, dati sina Aser at Sanchay. Tama ang sinabi mo. Dati sila Asa at Sanchay. Pero hindi na ngayon. Sa halip na sa akin kayo magpaliwanag, bakit hindi si Asa ang pagsabihan nyo? Walang makakatakas sa katotohanan. Tanggapin na lang niya na wala na sila. Huwag mong sabihin kagabi lang niya nalaman na mahal niya si Sanchay. Baka naman hindi lang kagabi. Baka matagal na niyang pinipigil yun. Ex-fiancé ni Daoming Se, huwag mo akong kulitin. Sige na, sabihin mo sa akin kung nasaan si Sanchay. Hindi pa kami nagkita mula nang bumalik siya. Ano bang kailangan mo? Namimiss ko na siya, gusto ko siyang makita. Shimen Meitsuo. Sila ang tanungin mo. Sige, dyan ka na. Alam niyo ba kung nasaan si Sanchay? Tinatanong ko siya, ayaw naman sabihin. Si Sanchay? Di ko alam. 2 araw na siyang kasama ni Lay. Nagre-review yata. Sila na ba uli ni Daoming Se?
Paano naman mangyayari yon? Ayaw na nila sa isa't isa. Kung hindi lang kaibigan ni Sanjay si Lei, hindi na yung lalapit sa F4. Hindi ko yata maintindihan. Nandito na si Sanjay pero si Lei ang lagi niyang kasama? Ang alam namin, nagdesisyon na si Ase na tapusin ang relasyon nila. At mukhang si Lei naman ngayon na may balak manligaw kay Sanjay. Walang kwenta si Dao Mingse. Tumahimik ka dyan! Ase, makinig ka sa akin. Baka nakipag-iwalay siya dahil meron siyang problema. Problema? Sawang-sawa na ako sa usapang ito. Mapapatawad mo bang isang nagkamali dahil sa may problema siya? Hindi ko matatanggap yun. Para sabihin ko sa'yo, wala kang kinalaman dito. Huwag kang makikialam. Oy bata, baka gusto mo ng kape. Masarap magkape habang nakatambay. Sige na. Ayoko niyan. Ano bang klaseng sagot yan? Konti na lang ang babaeng katulad ko na nanlilibre ng kape. Ayoko insultuhin ka, pero ang Akin na nga suplado yan, mo... tumahimik ka na dyan. Alam mo ba, ngayon ko lang naranasang magkape sa labas. Ang sama naman ang lasa ng kapeng ito. Paano ba nila ito ginagawa? Ang pait naman. Asa, ang hirap mo pa rin pakisamahan, napakasuplado mo pa rin. Natatandaan mo nung una tayong magkita? Iniwan mo ako mag-isa sa kalsada. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago, tulad ka pa rin ng dati. Pero, normal lang naman daw yan. Dahil iba ang kapaligiran na kinalakhan natin. Iniisip natin okay lang ang mga ginagawa natin. Pero sa ibang tao, hindi pala yun magandang tingnan. Kaya ngayon, tayo tuloy ang nasasaktan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May mga bagay na hindi natin mababago. Bakit kayo mga babae lagi maraming dahilan? Para lang nakatakas sa isang relasyon? Hindi ba pwedeng simple na lang? Hindi ko na lang sinabi ko. Ayoko na magsalita. Pakiramdam ko sasabog ang dibdib ko. Umuwi ka na nga. Bakit nandito ka? Bibili ng cake. Gusto ko yung grass green cake. Anong grass green cake? Baka green tea cake. Take out ba? Oo, take out. Natatandaan ko pa nung una kong pumunta dito, sabi ni Meitsu, hindi ka mahilig sa cake. Nagandahan ka lang sa design, kaya mo binili yon, hindi ba? Talaga? Natatandaan mo pa yon? Yung kaibigan mo si Xiaoyu, bakit wala siya ngayon? Nung nagbakasyon ako sa tabing dagat, siya lang mag-isa dito. Kaya ngayon nandito na ako, siya naman ang nagbakasyon. Isa pa, meron siyang exams kaya hindi siya muna pumasok. Hihintayin na kita lumabas. Hahatid kita. Huwag ka na mag-abala pa. Huwag mo sabihing normal lang sa lalaki ang sunduin ng babaeng gusto niya. Aba, magdududa na ako niyan. Nung sinabi mo yan, naisip ko, lagi na pala kitang sinusundo. Sinundo kita sa probinsya, sa school, at dito. Masyado mo na ako ni-spoil. Baka hindi magtagal itong ginagawa ko. Siguro ang mga sandaling ito ay magiging magandang alaala. Ito ang mga sandaling hindi ko iniisip si Ase. Kaya ko nang ipakita sa'yo kung gaano kita gustong alagaan. Lei. Ang cake ko. Yun nangyari kay Xinghe at Xiaoyu ang magandang halimbawa. Pati sila nadamay. Nahihirapan si Sanjay dahil sa relasyon nyo. Yun ba ang gusto mong mangyari? Si Men, hindi naman makatarungan yun. Kung sila ang magiging boyfriend niya, pareho lang ang magiging problema. Hindi matatanggap ng mga magulang ni Lei si Sanjay.
Wala rin pinag-iba. Huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Gusto mo mag-away na naman sina Lei at Ase? Hindi ko gustong mag-away sila. Sinabi ko lang ang totoo. Kahit sinong samahan ni Sanchay, magkakaproblema pa rin. Kung gano'n ang mangyayari, bakit hindi na lang nila ituloy ang relasyon nila ni Ase? Ayoko masira na naman ng F4. Nalimutan mo na ba nangyari noon? Ase, tanggapin mo na wala na kayong dalawa ni Sanchay. Yun ang totoo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Tama na! Tumahimik na kayo! Ayoko na makinig! Ase, Shimen. Siguro Isa? Oo naman. Nagtatrabaho na lang ako para hindi ako malungkot. Kung magsalita ka, para kang si Chin. Si Chin? Nung umuwi ako galing France, naiwan siyang mag-isa doon. Pero yun naman ang gusto niya. Kaya umalis ako at iniwan siya. Para kay Chin, mas magiging mahirap kung magkasama kaming dalawa doon. Pero hindi niya naman ako sinisisi. Ikaw nagsisisi ka ba? Nagsisisi ako. Nung nanliligaw ako sa kanya, sumuko ako kaagad. Nagsisisi ako na hindi ako nagtiyaga. Sanchay, alam mo ba? Kapag sumuko ka kaagad at pinalipas mo ang panahon, baka pagsisihan mo ang lahat. Nilalabanan mo ang sarili mong damdamin para kay Ase. Balang araw pagsisisihan mo yan. Bukas ang ilaw? Bakit kaya? Pinatay ko naman yan kanina. Si Ase, di ba? Ganyan ang meteor necklace na binigay niya. Wala siyang kwenta. Hindi. Mali ang iniisip mo. Ginawa niya yan dahil ayaw niyang sumuko. Pinaglalaban niya ang damdamin niya. Alam mo ba, yung sinabi kong tiyaga, kay Ase ko pala makikita. Basta wala siyang kwenta. Sanchay. Good night. Nandito na kami. Kala namin hindi mo na kami kailangan. Michu,
Nagbago ng desisyon si Ase. Ang totoo, ayaw namin mag-away ulit kay ni Ase. Pero sa mga nangyayari ngayon, hindi maiwasan. Alam ko. Alam mo? Pero hindi mo ba naisip na nakakahiya? Sinong nakakahiya? Kami ni Shing. Puro damdamin niyo lang ang iniisip niyo. Paano naman kami? Lay, seryoso ang sinasabi ko. Magkatuluyan man kayo ni Sanchay, o si Azzy at si Sanchay, buo pa rin ang F4. Ang pag-ibig may expiration date. Maniwala ka sa akin. Talaga? Mahirap kalaban si Azzy. Kaya... Ano nakakatawa? May naaalala ako. Anong nakakatawa? Hindi ko alam paano sasabihin. Sabihin mo na! Seryoso pinag-uusapan dito! Hoy, Master Watchelay. Magpaliwanag ka nga na maayos. Bakit ka tumatawa? Sasabihin mo ba o hindi? Kanino kaya galing to? Sanchay, hindi ko alam kung bakit, pero may mga bagay na hindi ko masabi ng harapan. Kaya isinulat ko na lang. Dahil sa mga maling desisyon, nahaharap sa malaking krisis ang kumpanya ng papa ko. Kinakailangan kong pumunta sa Japan para tulungan siya sa kaso tungkol sa international funds. Palagay ko, panahon na para tumulong ako sa papa ko. Kahit na lagi kong sinasabi na wala akong pakialam sa ibang tao, ngayong paalis na ako, naisip ko, may mga bagay na mahirap iwan dito. Ikaw, ang F4, ang Ingde Academy, at yung mga araw na pinagsamahan natin. Mula pagkabata hanggang ngayon, isa lang ang alam ko na anak ako ng mayaman. Lahat ng taong nakapaligid sa akin ay katulad ko rin. Kaya nakatatak sa isip ko na ang F4 lang ang kaibigan na dapat kong pahalagahan. Hanggang dumating ka. At naisip ko, mas makulay pala ang buhay. Gusto kong maging katulad mo. Pwede kahit saan, parang damo. Naiinggit ako sa kalayaan mo at sa mga ngiti mo. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kaligayahan at kagandahan ng buhay. Sana matagpuan mo na rin yan. Ipagdasal mo ako dahil pupunta ako sa malayo para gawin ang bagay na hindi ko dating ginagawa. Kailangan ko ang panalangin mo. At mahal kong kaibigan, ipangako mo sa akin na hindi mo isusuko ang kaligayahan mo. Alam kong mahal mo si Dao Mingse. At mahal ka rin niya. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko kayang sabihin ito sa'yo ng harapan. Gusto kong patunayan ni Asa kung gaano kanya talaga kamahal. Kaya nagpasya akong ligawan ka. Umaasa ako na ipaglalaban niya ang relasyon niya. Pasensya na. Yun lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Ang totoo, nag-aalala ako. Baka kasi huli na ang lahat. Oo nga. Kung bago ko umalis tapos hindi pa rin nagpakita si Ase, ano gagawin mo? Meron akong pangalawang plano. Kung bago ako umalis, hindi pa rin nagpapakita si Ase, isasama ko na lang si Sanchay sa Japan.
Pero alam ko malayo sa katotohanan ng plano ko. Dahil hindi ako bibiguin ni Ase. Tama ka. Hindi tayo bibiguin ni Ase. Hindi mo rin magagawa yan sa amin. Kailan ang alis mo? Bukas ng umaga. Ingat ka doon. Best of luck. Habang binabasa mo ito, siguro, nakaalis na ako. Mahal kong kaibigan, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mamimiss ko kayong lahat. Lay. Ito. Ang hirap ng may hangover. Mas mahirap magpaalam sa isang kaibigan. Ang aga mo naman ng problema sa negosyo ninyo. Pag nangyari din sa inyo to, malalaman nyo. Masusolusyonan lang ang problema kung haharapin mo ito. Mukhang mahirap, pero ang totoo, hindi. Hindi magtatagal, malalaman nyo rin. Lay, iba ka ngayon kaysa nung pumunta ka ng France. May tiwala ka na sa sarili mo. Huwag mo munang sabihin yan. Sa mga oras na to, hindi ko pa rin alam ang gagawin. May tiwala kami sa'yo. Tandaan mo yan. Aalis na ako. Oras na ng flight ko. Si Ase. Tinext ko na siya pero hindi sumasagot. Hindi na bale. Pakisabi na lang sa kanya. Bye-bye. Hindi ko siya pababayaan. Pasensya na, Xiaozu, tsaa lang meron dito. Okay na sa akin ang tsaa, salamat. Hinanap kita sa Yingte pero hindi kita natagpuan. Oo, alam ko yon. Sinabi sa akin ni Xing, ha.
Ang ganda naman. Ginawa ba yan ni Lay para sa'yo? Ang balita ko, nililigawan ka ni Lay. Ano, si Lay? Hindi niya ako niligawan. Imposibleng mangyari yon. Kamusta na kayo ni Asa? Ba't ka ba natanong yon? Pasensya ka na. Wala yun, Xiaozi. Tungkol kina Watsule at Tomingse. Pareho kong kaibigan ng dalawang yon. At alam mo ba, mas tumatagal ang kaibigan kesa boyfriend. Masarap makipagkaibigan. Hindi mo naaalalahanin ang iisipin ng iba at hindi ka mahihirapang makisama. Tama ka. Pareho tayong malakas. Bale wala sa atin ang F4. At dahil dito magse-celebrate tayo. Cheers. Cheers! May dala nga pala akong camera. Mag-picture taking tayong dalawa. Para naman saan? Para may souvenir tayo dahil mula ngayon malaya na tayo sa kanilang lahat. Malaya na tayo? Ikaw talaga, ang dami mong naiisip. Okay, ready ka na? Aha. Hindi ba nagpaalam sa'yo si Wasilay? Wala siyang sinabi sa akin. Hindi ba lagi kayo magkasama? Bakit ganun? Shinga, masaya ako dahil meron akong kaibigang tulad mo. Ako rin. Handa akong protektahan ka, Sanchay. Xiaozi? Sancha, hindi ka sumama ka sa akin. Saan kayo pupunta? Saan tayo pupunta? Wala kang pakialam kung saan kami pupunta. Bye, Shinga! Xiaozi, magmimerienda lang ba tayong dalawa dito? Siyempre hindi. Napag-isip-isip ko na nasa atin yun. Gusto natin talagang lumigaya sa buhay. Anong ibig mo sabihin? Ayan. Blind date? Tama, blind date. Maganda ba? Gumawa ako ng maraming copy at dinigin ko sa mga schools. Naglagay din ako ng litrato natin sa internet. At alam mo ba, ang dami nag-sign up? Xiaozi, bakit mo ginawa yan? Alam mo ba na delikado makipag-blind date? Isa pa ayoko magka-boyfriend ngayon. Nabasa ko sa newspaper, marami daw napapahamak dyan. Wala kang dapat ikatakot. Umaga naman ngayon at maraming tao sa lugar na to. At itong cellphone na ito para lang sa blind date. Pagkatapos hindi ko na ito gagamitin at alam mo ba, puro college students ang kumontak sa akin. Ayoko talaga. Diyan ka lang. Delikado tong ginagawa natin. Mag-shopping na lang tayo. May dumarating, upo ka lang. Ang ganda nyo naman. Sa Yingji Academy kami nag-aaral. Ako si Agan. Ako si Xiaoji. Agan, pasensya na kayo. Hindi kayo ang type namin. Pwede na kayong umalis. Xiaozi, ba't mo sila diniretsa? Baka nagalit yun. Hindi naman. Ayoko lang magsayang ng panahon. Isa pa, naghahanap tayo ng boyfriend. Di dapat yung gusto natin. Tayo na. At taga yun po university ka? Si Xiaozi to. Halika, pumasok ka na. Umuwi na nga tayo. Marami na yung nakausap natin. Tama na. Sa dami ng mga lalaki na dumating kanina, wala tayong nagustuhan. Wala na bang kasing gagwapo ng F4? Kalimutan mo na yan. Mag-ice cream na lang tayo. O, Hi, sige. ikaw ba si Miss Xiaozi? Meron pa? Pasensya na. Tapos ang oras ng blind date namin. Bye. Kung makakalusot ang pasensya, hindi na kailangan ng parak. May dumi ba sa mukha ko?
Wala naman. Naaalala ko lang si Tawing sa... Wala yun. Sige lang, ituloy mong sinasabi mo. Okay, hindi na bale. Ang tao na may sense, hindi pinagpipilitan sa iba ang gusto niya. Dahil hindi yun maganda. Napapansin ko lang, mukhang interesado kayo kay Xingyon. Ano? Tama bang sinabi ko? Xingyon, samantalahin mo na to. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Para siyang si Ase kung magsalita. Ikaw si Xingyon? Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako pala si Xiao Nan. Nice meeting you. Ako si Xiao Tzu. Sanchai. Ano yun? Magkamukha lang sila, pero hindi si Ase yan. Seryoso ka lang dyan. Alam ko, may iniisip lang ako. Alam mo, masamang paninigarilyo. Sandali, ano bang problema? Nasa tamang edad na kami. Pasensya na. Nalimutan ko nasa tamang edad na kayo. Hetong sigarilyo. Teka, huwag kang bastos! Wala yata sa sarili niya ang kasama mo. Siguro naman ngayon gising na ang utak niya. Xingyon, bakit mo naman binastos yung babae? Hindi ako bastos. Siya ang hindi marunong magbigay galang. Napakabastos ng lalaki yan. Malis na tayo. Sanchai, ba't ganun? Magkapareho ng ugali sina Xingyon at Ase. Naniniwala ka ba nagkataon lang ang lahat? Gusto kong malimutan mo si Ase. Kaya naganap ako ng ka-blind date mo. Hindi ko naman nakalaing. Nasaan kaya siya? Bakit ako ganito? Anong gagawin ko? Mukhang hindi ko na yata kayang kontrolin ang damdamin ko. Nang makita ko ang lalaking yon, biglang natunaw ang seryosong mukha na hindi ko gustong ipakita. Nakaramdam ako ng lungkot at parang namanhid ang buong katawan ko. Bitiwan mo ako! Ikaw yung lalaki kanina. Meron ako itatanong. Relax ka lang. Hindi pa ako tapos magtanong. Binanggit niyo kanina si Dawing Sir, di ba? Bakit mo siya kilala? Sino ka? Anong nakakapagtaka? Wala. Dahil pinsan ko si Asa. Pinsan mo siya? Girlfriend ka niya. Natulad mo pala, hindi mo niya bumali. Hindi niya ako girlfriend, no? At wala ka pakialam. Hindi mo ba naiintindihan? Ngayon lang tayo nagkakilala. Sa iskinutang ito, walang makakasaksi. Kahit pa sakaling kita ngayon, walang makakapagtulong sa akin. Anong gagawin mo? May utak ka ba? Kung patayin ko isang katulad, anong mapapala ko? Ay! Naku, sorry. Hindi na bale. Sorry ulit. Wala yon. Ba't nandito ka? Ba't ka kinakabahan? Nakakatakot kasi yung nangyari sa akin kanina. Kaya... wala. Sige. Sanchai, magkape tayo. Ha? 10 minutes lang. Gusto mo sa car house? Hindi na natin kailangan pumunta doon. Marami namang restaurant dito Umalis na si May. Matabang?
Pasensya na, wala akong ibig sabihin. Sasabihin ko lang na... Tawag sa likod mo. Sa likod ko? Yung pinsan mo, nakita ko siyang duman sa likod mo. Siya yung sinasabi ko sa'yo na nakot sa akin kanina. Sanchay, wala ka na ba maisip na dahilan? Dahilan? Sabihin mo kung gusto mo nang umalis. Hindi ko gustong umalis. Sinasabi ko lang ang totoo. Lagi ka na lang ganyan. Tuwing magsisimula ako magsabi sa'yo ng seryosong bagay, binabago mo usapan. Marami kang palusot. Ngayon, iba naman. Pinsan? Kahit kailan di pa ako nagkaroon ng pinsan. Maniwala ka, nakilala ko kanina pinsan mo. Saan? Kanina nakipag-blind date kami ni Shouts. Tapos may nakilala kaming kahawig mo. Sabi niya magpinsan kayo. Pero nakakatakot ang ugali. Parang, Tao, Misa! Wag mo naman akong iwan. Kinakausap pa kita. Akala ko ba may sasabihin ka sa akin? Hindi ko sinasadyang putulin ang pagsasalita mo kanina. Ibang klase ka rin. Nakipag-blind date ka na agad? Hindi kita masisisi. Siguro mas enjoy ka makipag-blind date kaysa sumama sa akin. Ase, nandito ka pala. Kumusta? Nakausap mo na ba si Sanchay? Ayoko na. Oo nga pala. Kapag naging maayos ang mga pag-uusap nyo, baka hindi na ikaw si Aze. At hindi na siya si Sanchay. Maging pipi ka naman paminsan-minsan. Nagbibiro lang, huwag ka na magalit. Ganun ba talaga mga babae? Pag may sasabihin ka, iibahin na lang ang usapan. Nakilala raw niya ang pinsan ko. Pinsan mo? May pinsan ka ba? Sabay tayong lumaki. Meron ka ba nakikilalang pinsan ko? Wala naman. Ase, naalala mo yung taong binanggit ni Cheche? Wala akong naalala. Tama, nabanggit niya yon. Sinabi niya sa iyo ang tungkol sa taong yun. Auntie Jade! Auntie Jade! May tatanong ako. May tatanong ka sa akin? Tama ako. May malaki kang problema. Ano ibig niyo sabihin? Wala kang kwentang lalaki. Hindi mo kayang ipaglaban ng babaeng gusto mo. Ang alam mo lang ay sigawan ng katulad ko. Duda na ako noon. Tinuruan kitang magbanyo. Ang sabi ko, peke ang tinatago mong maliit na sundalo. Maliit na sundalo? Ano ka ba naman? Nagpapatawa ka ba? Bakit ba lagi mo sinasabi sa akin yan? Gusto mo, ulitin ko pa ng 10 beses. Tama na, itanong mo na sa kanya. May nagsabi na may pinsan daw ako. Yang master, paano mo nalaman ang tungkol dyan? Kung gano'n, may pinsan nga ako. Meron nga. Nag-iisang anak ng kapatid ng mama mo. Nakapunta na siya dito dati. Ba't di ko alam na may pinsan ako? Ang totoo, nakakaawa ang batang yon. High school siya nang magdiborsyo ang mga magulang niya. Pareho silang nag-asawa ulit ng iba. At walang may gustong kupkupin ng bata. Nagbibigay sila ng pera. Ang alam ko, mag-isa lang siyang nabubuhay. Ang ibig mong sabihin mula high school, mag-isa na lang siyang nabuhay? Ganun nga. At tanda ko, hindi nagkakalayo ang mga edad ninyo. Pero iba ang kapaligiran na kinalakhan niya. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan niya. Nakakatakot ba ako? Ikaw na naman? Bakit ka sumusunod? Hindi ko rin alam.
Gusto kita makilala. Makilala? Para sabihin ko sa'yo, malaking pagkakamali ang blind date na yon. Hindi natin kilala ang isa't isa. Kaya pwede ba lumayo ka sa akin? Siguro dahil girlfriend ka ni Daming Zhe. Kaya gusto kita makilala. Wala kaming relasyon ni Daming Zhe, kaya hindi mo na ako dapat kilalanin. Alam kong hindi tama ang ginawa ko kanina. Nasaktan ako dahil akala ko kinukumpara mo kay Asa. Naiinis ako sa'yo. Kaya binuhusan kita ng tubig kanina. Sorry, sana wag ka na magalit. Kinalimutan ko na yon. Mo. Gusto mo ng pagkain? Paalis na ako kanina. Pero nakaramdam ako ng gutom at naisip ko na kumain muna. Buong araw kitang sinundan, kaya alam kong hindi ka kumain. Gusto mo? Ayoko niyan. Ano bang gusto mong mangyari? Pwede bang makigamit ng CR nyo? Pero ngayon, pwede bang gamutin mo na rin ang kamay ko? Doon ang banyo. Noodles ko. Salamat. Tinapon ko na yung noodles mo. Bakit instant noodles lang kinakain mo? Upo ka. Kain tayo. Nakapag-CR ka na, nagamot na kita, pwede ka nang umalis. Gutom na talaga ako. Aalis ako pagkatapos. Aalis ako pagkatapos kong kumain. Pangako. Upo ka. Doon pa rin ba nakatira si Ase sa malungkot na mansyon nila? Bakit hindi mo siya kinausap kanina? Dahil ayaw ko sa kanya. Ayaw mo sa kanya? Bakit ayaw mo sa kanya? Basta ayaw ko lang. Walang dahilan. Nakita ko ang nangyari sa inyo. Dahil nandun lang naman ako sa hindi kalayuan. Parang bata pa rin si Aza. Walang pagbabago. Wala kang pakialam sa away namin. At hindi parang bata si Tao Ming Tse. Wala kang karapatang sabihin yon. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Pag magkasama kayo, nasasayang lang pareho ang oras nyo. Ang bagay kay Tao Ming Tse ay isang babaeng mayaman. At hindi tulad mo, na para lang mabuhay, kailangan pang magtrabaho kung saan-saan. Tapos ka na ba? Akala mo ba hindi ko alam na malaking pagkakaiba namin? Isa pa, hindi ako nangangarap ng gising. Matinong isip ko. Akala ko kasi hindi ka marunong mag-isip. Kilala mo pala ang sarili mo. Ang pagiging malapit mo kay Asha, para ang bayong para yumamang ka. Pwede ba wag ka na lang magkunwari? Kahit kailan, hindi ko ginusto yun. Alam ko na ang mundo niya at ang mundo ko ay magkaiba. Kahit nasa panaginip, hindi ko hinangad yun.
sa akin ang tadhana. Pero kahit na madilim ang bukas, basta masaya ka na okay na yun. Hello, nainip ba kayo? Pasensya na kung nakabala kami. Wala yon, bakit ba? May tatanong si Aze. Doon sa blind date, may nakilala ba kayong kakaiba? Alam mo na pala. Oo, may nakilala kaming kakaiba. Nang makita ko siya, naisip kita. Di ko alam kung bakit. Siguro dahil magkahawig kayong dalawa. Tingin ko nga, pareho kayo ng mga features. Aze, mukhang siya na nga yun. Kahit na malaki ang pagkakahawig nyo, mas masama ang ugali niya kaysa sa'yo. Sinira niya ang plano ko makipag-blind date. Ikaw ang nagplano ng blind date? Siyempre naman, kung sinabi ko agad kay Sunshine, tiyak hindi yun sasama. Bakit nyo nga pala tinatanong yung lalaki? Dahil pinsan niyo ni Aze. Pinsan niya, sir? Hindi ako makapaniwala. Ano nga palang masasabi niyo tungkol sa ugali niya? Ang masasabi ko lang, bastos ang lalaking yon. Alam mo kung anong ginawa niya? Kumuha siya ng isang basong tubig at binuhos kay Sunshine. Bakit naman? Yun ang di ko alam. Siguro dahil masama ang tingin ni Sunshine, kaya nagalit siya. Salamat. Alis na kami. Teka. Okay lang? Sorry, Xiaotsu. Sa ibang araw ko na lang namin ititreat. Oo. Pag nakita mo si Sunshine, humingi ka kaagad ng tawad. Hindi niya ginusto na makipag-blind date at makilala ang pinsan mo. Hindi ka dapat nagalit sa kanya. Kung dadagdagan mo pa ang problema niyo, paano ka makikipagbalikan sa kanya? Alam ko, wag ka na makulit dyan. Tatawagan ko. Hello? May Tsuo. Nasa dulo ng kalsada ang tinitirhan ko. Pupunta kayo dito? Nasa harap na kayo ng pinto? Oo, sige. Aalis na ako. Naalis ka na? Teka, dito ang pinto. Kwarto ko yan. May bintana ba? Meron. Babalikan ko yung sapatos ko. Bye-bye. Teka! Hello? Pumasok ka na, please. Ginawa mo ba yan? Anong kailangan niyo sa akin? May sasabihin daw si Aze. Anong sasabihin mo? Aze, Kung ayaw mo magsalita, kalimutan mo na lang. huwag ka na magalit sa kanya. At bakit naman hindi? Wala akong kasalanan pero sinisigawan niya ako. Ayoko nakikipag-blind date ka. Pumunta ka ba rito para makipag-away na naman sa akin? Wala kang magawa, no? Bakit ka ba ganyan? Ano ba problema mo sa akin? Kung iniisip mo na hindi totoong nakilala ko ang pinsan mo, bahala ka. Siguro nga nagsisinungaling ako. Ano, masaya ka na ba? Sige na, sorry na. Ano sabi? Sorry. Umamin siya sa outset. At nakausap ko si Auntie Jade tungkol sa pinsan ko. Sorry. Ang gulo mo talaga. Bigla ka magsasorry dyan. Sige na nga, sorry na din. Pinutol ko yung mga sinabi mo. Tama na yan. Kayo talagang dalawa, ang hirap niyong maintindihan. Sachay, huwag ka na magalit kay Aze. Hindi niya alam na may pinsan siya. Nandito kaninang pinsan niya. Pinuntahan ka ng pinsan niya? Nagpapapasok ka na hindi mo kilala? Nag-CR lang naman siya. Tapos umalis din kagad. Umalis agad? Dahil ayaw niya makita si Tao Mingse. Ayaw niya ako makita? Aze, baka naman may ginawa ka na naman. Wala akong ginagawa. Teka, bakit mo sinabing na naman? Hindi ko pa kilala ang pinsan kong yun. Bakit mo kasi magagalit sa akin? Sige na nga. Kung ayaw ka niyang makita, kalimutan mo na siya. Hindi. Mag-iimbestiga ako. Baka mamaya kalaban ko pala siya. Kung wala siyang ginagawang illegit, bakit siya natatakot? Baka illegal ang ibig mo sabihin. Tingnan mo, walang sapatos. Hello. Ako nga. Alam ko.
Bigyan mo pa ako ng panahon. Okay. Ang ganda ng suot ko, di ba? Tapos may shades pa ako. Bagay ba sa akin? Ano ka ba? Bakit ganyan ang suit mo? Ang init ngayon. Tama ka, naiinitan nga ako. Pero di ba itong suot ng mga detective? Wala ka bang utak? Pag ganyan ang suit mo, mapapansin ka kagad. Nakakatuwa to. Natutuwa ka. Yung isa, nakasimangot. Galit ako sa taong snaking behind my back. Hanapin ko siya. Bakit mo siya hahanapin para bawalan na lumapit kay Sunshine? Nagsiselos ka siguro. Hindi ko sinabi yon. O baka naman, iniisip mo na nagkukunwari lang siya na pinsan mo para makalapit siya kay Sunshine. Ano, tama ko? Huwag ka nang tumanggi dyan. Tama na, money girl. Tumahimik ka. Sige, tatahimik na ako. Pero may isang bagay na lang akong sasabihin. Sneaking behind my back, hindi snaking. Ang bobo mo talaga, aray ko! Tumahimik ka sabi. Ang sabi ni Auntie Jade, magulo ang pamilya ng pinsan niya. Palagay ko, naiinggit lang siya kay Aze. Naiinggit siya? Ibig mong sabihin, mahirap lang siya, magkaiba sila ni Asin ng mundong ginagalawan at ngayon, ginagamit niya si Sanchay, ganun ba? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Malay mo, baka nagkataon lang. Imposible nagkataon lang. Hi. Ikaw na naman.